Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Patuloy na desperadong hinanap ng mga katulong ang kanilang young master, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan habang naglilibot sa buong lupain. Nasaan ka, young master? Lumabas ka na ngayon, young master. Lumingon ng isang katulong sa iba at balisang nagtanong, may nakita na ba kayong bakas ng young master? Mukhang wala siya rito, sagot ng isa matapos masusing suriin ang paligid. Umiling naman ang ikatlong katulong at nagsabi, wala rin sa kabilang panig. Nagpakawala ng nababahalang buntong hininga ang unang katulong bago nagsalita. Masama ito, malapit na ang oras ng purification ritual, pero parang naglaho na lang siya. Young master, galit na si Father Garrison. Patatawarin ka niya kung lalabas ka na ngayon. Nakatago sa malapit, pinakinggan ni Clay ang bawat salita at hindi napigilang mapang-insultong isipin, huwag ninyo akong patawanin. Ganoon din ang sinabi ng gagong iyon noong nakaraan bago niya ako isinabit ng hubot-hubad. Kalaunan ay nagtipon-tipon ang mga katulong at pinag-usapan ang susunod nilang gagawin. Nagpasya silang halughugin muli ang buong mansion sakaling may napalampas silang taguan. Pinanood sila ni Klein habang lalong nadaragdagan ang mga kasali sa paghahanap at naiirita siyang nag-isip, magsilayas na nga kayo. Dahan-dahang lumipas ang oras at hindi niya namalayang bumalot na ang gabi sa lupain. Ilang oras nang nagpapatuloy ang paghahanap habang nananatiling nakatago si Klein sa mataas na bahagi ng puno. Sa huli, dinaig siya ng pagod at nakatulog siya sa gitna ng mga sanga. Makalipas ang mahabang panahon, bigla niyang iminulat ang mga mata at nagpalingga-lingga ng nalilito. Garrison, wala roon. Sandali siyang natigilan bago tuluyang natauhan. Nakatulog ba ako? Dapat sumuko na sila sa paghahanap. Oras na para bumalik. Maingat siyang nagsimulang bumaba mula sa puno nang biglang umalingaw-ngaw ang isang kakaibang tunog mula sa ibaba. Agad siyang natigilan at naningkit ang mga mata. May tao pa ba sa ibaba? Ayaw niyang magsapalaran kaya tahimik siyang umakyat muli at nagtago sa pagitan ng mga sanga. Nang sumilip siya patungo sa pinanggagalingan ng ingay, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa ibaba niya ay nakatayo ang ilang dambuhalang oso. Sila ang mga Northern Gray Bears, mga pinakamapanganib na mandaragit na likas na naninirahan sa mga hilagang rehiyon. Kilala ang mga nakakatakot na halimaw na ito dahil sa kanilang matinding pagiging marahas at malupit na paraan ng pangangaso. Hindi tulad ng karaniwang mababangis na hayop, tila nasisiyahan silang habulin muna ang kanilang biktima bago ito patayin. Ang kanilang mga napakalaking kuko ay sadyang perpekto para punitin ang laman, gutiin ang mga kalamnan, at tanggalin ang karne mula sa mga buto ng may nakapanghihilakbot na kahusayan. Sa sandaling makilala ni Klein kung ano ang mga ito, isang matinding ginaw ang dumaloy sa kanyang katawan. Kung wala ang necromancy, isa lang akong merienda para sa kanila. Ang kasalukuyan niyang katawan ay napakahina para makalaban sa mga halimaw na ganito kalakas, at kahit isang pagkakamali lamang ay haantong sa isang nakapangingilabot na kamatayan. Walang paraan para ligtas siyang makababa mula sa puno habang naroon pa ang mga mababangis na hayop. Habang nakatitig sa mga dambuhalang mandaragit na gumagala sa ibaba niya, hinigpitan ni Klein ang kapit sa sanga at pinilit ang sariling manatiling kalmado. Wala akong pagpipilian kundi hintayin silang umalis. Kaya naman, napapalibutan ng kadiliman at nakulong sa taas ng puno, nanatiling hindi gumagalaw si Klein habang ang nakamamatay na Northern Gray Bears ay patuloy na naglilibot sa ibaba. Matyagang naghihintay ng kahit anong senyales ng biktimang sapat ang katangahan upang mapalapit sa kanilang abot. Matapos manatiling nakakulong sa nagyayelong ilang sa loob ng tila walang katapusang panahon, pinagmasdan ni Klein ang malamig na tanawin ng hilagang lupain. Ang mapait na hanging humahampas ay tila blade na tumatagos sa kanyang katawan, at habang wala siyang magawa kundi maupo sa sanga ng puno, nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng dati niyang buhay. Lintik na panahon nito sa hilaga, tumigas ang kanyang tingin habang bumabalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Ibinigay ko ang lahat para sa mga tagahilagang namatay ng ganoon na lamang sa kawalang katarungan, pero muli akong isinilang sa pamilya ng lalaking pumatay sa akin, at kahit dito, buhay pa rin akong laging nagtatago at tumatakas. Nariyan si Archimond. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga tinig ng hindi mabilang na taong minsang nangutya, nanisi, at humusga sa kanya. Ang kanilang mga panlalait ay humalos sa alulong ng hangin,
dahilan upang mas lalong bumigat ang kadilimang nakapaligid sa kanya. Hindi na niya matagalan ang lamig kaya niyakap niya ang sarili at namaluktot sa ibabaw ng sanga. Napakalamig. Unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay, at lumipas ang mahabang panahon. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, malabo at hindi pa maayos ang kanyang paningin. Pakiramdam niya ay gumagalaw siya habang dahan-dahang bumabalik ang kanyang mga pandama. At sa kanya napagtantong may bumubuhat sa kanya. Isang pamilyar na tinig ang mahinahong nagsalita mula sa itaas niya. "Gising ka na ba, young master?" Tumingala si Klein at agad nakilala ang lalaki. "Garrison." Saglit siyang natigilan bago nagtanong, "Namatay ba ako sa lamig?" "Siyempre hindi," sagot ni Garrison. Nalilito pa rin, nagpatuloy si Klein, "pero may mga gray bear sa paligid ng puno. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanila." Malayo rin sa maayos ang kalagayan ni Garrison. Sira-sira ang kanyang mga damit, at bakas sa buong katawan niya ang mga palatandaan ng matinding labanan. Malinaw na hindi naging madali para sa kanya ang pagharap sa Northern Gray Bears, kahit gaano pa siya kalakas. Sandaling tinitigan siya ni Klein bago malamig na nagsalita, "Ibaba mo ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpabuhat sa'yo." Ni hindi man lang bumagal ang paglalakad ni Garrison. "Mataas ang lagnat mo, kaya tumahimik ka na lang." Nagngit-ngit si Klein at kinuyom ang kanyang mga ngipin. "Bakit mo pa ako iniligtas? Kung iniwan mo ako roon, nagyelo na sana ako o kinain ng mga iyon. Akala ko mas gusto mo akong mamatay kaysa sinuman." Ilang sandali ring nanahimik si Garrison. Pagkatapos ay sa wakas ay sumagot siya sa mahinahon at mapagnilay na tinig. Ang isang bituin ay hindi lumilikha ng sarili nitong kadiliman. Nagniningning lamang ito kung saan ito naroroon. Nanatiling tahimik si Klein habang nagpatuloy si Garrison. Ganoon din ang isang batang buhay. Hindi pa nila alam ang pagkakaiba ng tama at mali. Ang kinabukasan ng isang bata, wala akong karapatang kitilin ang potensyal na iyon. Nang marinig ang mga salitang iyon, wala nang nagawa si Klein kundi titigan siya ng hindi makapaniwala. Bagay ba talagang sabihin sa akin ang mga yan? Tahimik niyang naisip. Gayunpaman, biglang lumamig ng husto ang ekspresyon ni Garrison. Ngunit kung pipiliin ng nilalang na iyon na maging mismong kadiliman, bahagyang humigpit ang kanyang pagkakahawak, sa madaling salita, "Kung ikaw ang tunay na Archimand na matagal ko nang hinahanap, mag-ingat ka." Tumalim ang kanyang mga mata sa sukdulang determinasyon. "Dahil papatayin kita gamit ang sarili kong dalawang kamay." Nanatiling mabigat sa pagitan nila ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi nagtagal, nakabalik sila sa mansion at nagkita sa hall. Naging kakaibang tahimik ang paligid. Dahan-dahang ipinikit ni Garrison ang kanyang mga mata sa loob ng ilang sandali bago nagsalita. "Matagal-tagal na rin, young master." Direktang tumingin si Klein sa kanya, at hindi mabilang na emosyon ang dumaan sa kanyang isipan habang nagbabanggaan sa loob niya ang mga alaala ng nakaraan at kasalukuyan. Matagal nga, hindi niya inalis ang tingin sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Tinignan siya ni Garrison gamit ang dati nitong kalmadong ekspresyon at nagsabi, "Tunay nga. May mahalaga akong asikasuhin sa order. Habang naroon ako, may isang matandang kaibigan na nagbigay sa akin ng isang kawili-wiling bagay." Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang isang kakaibang bagay na hawak sa kanyang kamay. Sa sandaling makita yon ni Klein, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ectoplasm yun. Agad siyang nilamon ng takot. Nasa loob kaya nito ang magiko? Kumaripas ang kanyang isipan habang nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mahinahong itinaas ni Garrison ang bagay at nagpatuloy, "May isang necromancer na nagpakita noong inatake ka sa kagubatan, young master, at ako mismo ang tumapos sa gagong yon." Nanatiling tahimik si Klein, desperadong sinusubukang huwag maipahalata ang kanyang pagkataranta. Pero ito ang nakapagtataka, pagpapatuloy ni Garrison, "Ayon sa bagay na ito, hindi lang iisang bakas ng necromancer ang naroon." Hindi inaalis ng kanyang mga mata ang pagkakatitig kay Klein. Dalawa, biglang tila lalong lumamig ang buong silid. Iyon ang ipinapakita nito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa bibig ni Garrison, naramdaman ni Klein na nanigas ang buo niyang katawan. Pumatak ang pawis sa gilid ng kanyang mukha sa kabila ng lagnat na naglalagablab sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang isipan, walang tigil na tumutunog ang mga babala. Kalmado ang boses niya, gaya ng dati.
Ngunit ang mismong kalmadong iyon ang tunay na nakakatakot sa kanya. Pero naririnig ko ito. Matapos makaligtas sa hindi mabilang na mga labanan, humarap sa mga maalamat na master, at makipaglaban sa mga halimaw na lampas sa imahinasyon noong dati niyang buhay bilang Archimand, naging napakatalas ng kanyang mga instinct. At sa mismong sandaling ito, bawat isa sa mga instinct na iyon ay sumisigaw sa kanya ng iisang babala, panganib, matinding panganib. Napakatindi ng babalang yun na parabang ang mismong kamatayan ay nakatayo sa kanyang harapan. Kaya ko ba itong harapin gamit ang kasalukuyan kong lakas? Desperadong naghanap ng posibilidad ang kanyang isipan. Paano kung gamitin ko ang kakayahan kong kopyahin ang mga teknik ng kalaban? Tumagal lamang ng 1 segundo ang pag-iisip na yun bago niya agad itong itinanggi. Hindi, imposible, kasi simula pa lamang niyang buuin muli ang kanyang lakas. Mahina ang kanyang katawan, limitado ang kanyang mana, at halos wala siyang karanasan sa pakikipaglaban sa buhay na ito. Ako laban kay Garrison. Malinaw ang sagot, kahit sa loob ng 1,000,000 taon, hindi mangyayari. Kahit ilang beses pa niya ito kalkulahin. Iisa lang ang kalalabasan. Kung aatakihin siya ni Garrison ngayon, walang magaganap na laban dahil isa lamang itong pagbitay. Muling nagsalita si Garrison. Gamitin mo ang necromancy. Tumama ang mga salitang yun kay Klein na parang kulog mula sa langit. Sa sandaling yun, tuluyang nabalot ng katahimikan ang silid. Binibigyan kita ng pagkakataon bilang paggalang sa kasaysayang namamagitan sa atin. Nanatiling matatag ang tinig ni Garrison, ngunit nakapangingibabaw ang pressure sa likod ng kanyang mga salita. Kung reanimation magic lang ito na ginagamit upang kontrolin ang mga bangkay, maaari ko na lamang itong iulat sa order. Sa maikling sandali, halos nakaramdam si Klein ng munting pag-asa. Ngunit nagpatuloy si Garrison. Pero kung ito ang orihinal na anyo ng necromancy na kumokontrol sa mga kaluluwa, tumalim ang kanyang tingin, kung ito ang kaparehong teknik na ginamit ng lalaking nasa isip ko, ang killing intent na nakatago sa likod ng kanyang kalmadong anyo ay naging imposibleng baliwalain. Hindi ka makakatakas sa kamatayan. Sa sandaling yun, naglaho ang lahat ng iniisip ni Klein, ang kanyang mga kalkulasyon, mga plano, mga dahilan, lahat ng iyon ay nawala. Iisa na lamang ang natira, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mamamatay ako. Paulit-ulit na umuukit ang kaisipang iyon sa kanyang isip. Mamamatay ako. Biglang lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Klein. Direktang nakatingin kay Garrison, nagsalita siya ng walang kahit katiting na takot. Ikaw na gagong walang ginawa kundi pahirapan ako sa tubig habang nagkukunwaring bahagi yun ng purification ritual. Sa loob ng maikling sandali, halos matawa pa siya. Nakakatawa, may isang taong kilala ko noon na may sinabi ring katulad ng sayo, naningkit ang kanyang mga mata habang muling sumagi sa kanya ang mga lumang alaala. Ang kinabukasan ng mga bata, hindi ko naunawaan noon kung ano talaga ang ibig sabihin yun. Pagkatapos ay inulit niya ang mismong mga salitang sinabi ni Garrison kanina. Ang kinabukasan ng isang batang nilalang. Walang sino man ang may karapatang durugin ang potensyal na yon. Isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Klein. Pero noong sinabi mo yon, sandali kong naunawaan. Naging mas kalmado ang kanyang boses. Na iyon ang hustisyang pinaniniwalaan mo. Bumalot ang katahimikan sa silid. At alam kong hindi ito dahil galit ka sa akin. Dahan-dahang ikinuyom ni Klein ang kanyang mga kamao. Isa akong talunan, kaya ako namatay. Tumigas ang kanyang tingin. Pero ngayon, gusto mong gamitin ko ang necromancy dito? Lumitaw ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Papatayin mo ako kung ako si Archimand. Nang lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, tuluyan ang napatid ang natitirang pasensya ni Klein. Hindi, tama na ang kalokohang yan. Agad na lumakas ang pressure na pumupuno sa silid. Ngunit tumanggi si Klein na umatras. Ako ang magpapasya kung sino ang magiging ako. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong silid. Hindi na ako tatakas. Sa loob ng maikling sandali, walang gumalaw sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Garrison. Wala na akong ibang pagpipilian. Lumamig ang kanyang mga mata. Mapipilitan akong pilitin kang gamitin ang necromancy. Sa mismong sandaling mabigkas ang mga salitang yun, humakbang pasulong si Garrison. Humigpit ang kanyang mga kamao, at hindi na niya kinukwestiyon si Klein. Inaatake na niya ito. Sumabog mula sa kanyang katawan ang dalisay na killing intent habang pinakawalan niya ang isang suntok na sapat ang lakas upang durugin ang bato.
Lumaki ang mga mata ni Klein. Kaya nagsimula na, sumisigaw ang kanyang mga instinct. Kailangan ko itong maiwasan kahit papaano. Ngunit ang pag-ataking yun ay hindi katulad ng anumang naranasan niya noon. Kahit taglay niya ang lahat ng karanasan ni Archimond sa pakikipaglaban, hindi niya ito lubusang maunawaan. Masyadong mabilis ang suntok, masyadong nakapangingibabaw, at napakalayo sa limitasyon ng kanyang kasalukuyang katawan. Hindi man lang niya maunawaan ang direksyon ng pag-atake hanggang sa sumapit na ito sa kanyang harapan. Sa pinakahuling posibleng sandali, bahagya lamang na gumalaw ang kanyang katawan. Dumaan ang kamao sa kanyang tabi, at kasunod nito ay sumabog ang isang malakas na shockwave sa buong silid. Napaatras si Klein habang hinihingal. Kahit paano, naiwasan ko yun ng isang beses. Ngunit kitang-kita sa kanyang ekspresyon kung gaano yun kahirap. Desperado siyang lumalaban upang makasabay, at ang krus na puno ng dugo ay hindi na kinaya ang matinding pressure. Kumalat ang mga bitak sa ibabaw nito bago ito tuluyang mabasag at bumagsak sa sahig. Sa loob ng hall, nagtipo na ang mga katulong matapos marinig ang kaguluhan, at nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Ano ang nangyayari? Inaatake ng pari ang Young Master. Kumalat ang pagkataranta sa kanila habang pinapanood nila ang nagaganap na eksena. Samantala, mabilis na umikot ang isip ni Klein. Ngayon na ang pagkakataon ko. Kung aatakihin ko siya habang abala siya. Agad niyang inabot ang kanyang espada. Ngunit bago pa man niya ito mabunot, isang kalmadong boses ang nanggaling sa likuran niya. Ito ba ang hinahanap mo? Nanigas si Klein at nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon, sa kamay ni Garrison, ang kanyang espada. Kailan pa niya, ni minsan ay hindi niya napansin na nakuha na pala ang kanyang sandata. Kahit isang segundo, wala siyang namalayan. Walang pakialam na inihagis ni Garrison ang espada sa ere. Isang necromancer na gumagamit ng espada. Umikot ang sandata bago bumagsak ng malakas sa sahig. Nagngit-ngit si Klein. Alam ko na, bumigat ang kanyang dibdib. Ang gagong ito, tuluyan ng luminaw sa kanya ang katotohanan. Talagang balak niya akong patayin dito mismo. Walang emosyon na tumingin sa kanya si Garrison. Hindi mo kailangan ng ganyang bagay. At muli siyang umatake. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aatubili, wala nang babala, puro nakapangingibabaw na kapangyarihan na lamang. Kumawala ang kanyang kamao na parang isang kanyan, at ang shockwave na nalikha nito ay rumagasa sa buong silid. Nagkadurog-durog ang mga mesa at naging mga tipak ng kahoy. Agad na nabasag ang mga upuan, napunit ang mga dekorasyon, nagbitak ang mga dingding dahil sa lakas ng pag-atake, at tila winasak ng isang biglaang bagyo ang lahat ng nasa loob ng silid. Napuno ng alikabok at nagliliparang mga debris ang paligid, habang nakatayo si Garrison sa gitna ng pagkawasak at nakatitig sa kanyang harapan. Pagkatapos, isang bagong presensya ang pumasok sa silid, isang presensyang lubos na naiiba kay Garrison, mabigat, makapangyarihan, at ganap na nangingibabaw. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking nakahugot ng espada. Ang ama ni Klein, ang ikapitong duke ng pamilyang Rainland, si Heinkel Rainland. Nakatutok na ang kanyang blade ng diretso kay Garrison, at sa mismong sandaling yun ay tila biglang bumaba ang temperatura ng buong silid. Sa malamig na ekspresyon, nagsalita si Heinkel. Maaari mo bang ipaliwanag ang ginawa mo, Garrison? Bago ka tabasin ng aking espada. At sa ganoong paraan, ang kumprontasyong halos nagtapos sa pagkamatay ni Klein ay naputol dahil sa pagdating ng pinakamakapangyarihang tao sa buong pamilyang Rainland.